So, isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Amen po ba? Sino po yung masayang gumising kanina? Sino po yung masayang kumain ng umagahan? Mukhang may ilan na hindi kumain ng umagahan. Ano? So, bago po tayo mag-umpisa, samahan po ninyo ako sa isang maikling panalangin. O dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat o Diyos sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa kalakasan, sa magandang panahon, sa patnubay o Diyos na iyong ipinagkaloob sa lahat ng iyong mga anak. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong patuloy na pagbabay at ang pagpatnubay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na kayo, Panginoon, magbigay ng pangunawa. Higit sa lahat, Panginoon, kayo magbigay ng katalinuhan at ang salita mo, Panginoon, na may pahayag ay pawag katotohanan lang. Kaya din, Panginoon, sa lahat po na makikinig, bigyan po kami ng bukas ng puso at isip. At higit sa lahat, Panginoon, ay magkaroon ng pagnanais, Panginoon, sumunod at tumalig sa iyo. Panginoon, dalangin din po namin ang aming mga iba pang kapatid na hindi pa po nakakadalo. Panginoon, dalangin po namin ang pag-iingat nyo sa kanilang daraanan. Kaya din, Panginoon, sa lahat po ng mga kaluluwa o Diyos na naghahanap, Panginoon, merong katanungan, nauuhaw, nanghihina na Panginoon, dalhin po sila sa pintuan ng inyong mga iglesia at naway inyong salita, Panginoon, siya maging kalakasan. Dalangin po namin ito, O Diyos, sa lahat po ng inyong iglesia sa umagang ito, sa pangalan ng Jesus. Amen. So, bago po ako mag-umpisa, magtatanong ako, sino po nandito last week? Lahat tayo, no? Alas lahat tayo. 90% nandito tayo lahat daw last week, no? May mga ilang wala ngayon, pero 90% nandito tayo. So, may binanggit si Brother Rodel. Noon siya yung nagsalita. Ano ba pamagat yung topic niya last week? O, 5 araw pa lang nakalipas. Alam mo, may mga short-term memory loss tayo. Yun ang tawag doon. Short-term memory loss. Naintindihan ko naman yun. So, pamagat ni Brother Rodel nung nakaraan yung mga pagsubok sa ating pananampalataya. Tama? At meron siyang binanggit na 4 na mga pagsubok na ginagamit ng Diyos. No? At ang sabi niya, yung number 1, priorities. Tama? So, isa sa mga ginagamit ng Panginoon na pagsubok sa bawat Kristiyano sa nabanggit ng nakarang linggo ay ang priorities. Ang pangalawa ay yung pagtsatsaga. No? Yung ating pagtsatsaga sa paglilingkod. Yung pangatlo ay yung pressure. Ano yung pressure? Ibig sabihin ito, peer pressure, no? Yung sa paligid natin, environmental pressure, tsaka yung mga friends, families, loved ones, enemies, pressure. At ang panghuli, sabi doon ay yung mga tao. Ayaw yung mga tao, no? So, sa sinabi ng 4 na yun, ang iniline up ni Brother Rodel is about nagbumula iyon sa ginagamit iyon ng Panginoon para subukin ang bawat isa mananampalataya. Di ba? Di ba? Question yun eh. Question mark sa dulo. Okay. Di ba? Ngayon naman, ito naman yung pag-uusapan natin. Parang karugtong lang ito. Subalit, sa ibang kaparaanan, no? So, kung titignan niyo po yung picture na yan, merong 3 senaryo yan. No? Yung makapagbibigay sa akin ng sagot, may umaga nito, kung ano yan, ano yung mga senaryo na yan, magre-regalo sa akin sa Christmas. Sino yung, sa tingin niyo, kung Bible reader kayo, maliban dun sa nag-vlog maliban ka, anong kwento yung kinalolooban nitong 3 picture na yan? The Temptation of Christ. Tama. Anong chapter yan? Sa anong libro? Mateo. Anong chapter? Basta nasa Mateo yun. Basta nasa Mateo yun. Matthew chapter 4, verse 1 to 11. No? Alam ko ninyo, nung maliit ako, nung bata ako,
doon sa probinsya namin, meron pumupuntang church doon sa, meron kasi yung compound namin doon, nag-iisa pa lang yung bahay, yung lumang bahay. Pero sa malaking puno ng Chico, may mga Sunday school, pag Sunday afternoon, may mga pumupunta doon na mga churches. No? Isang church na naman. No? Iniipon kaming lahat mga bata pag Sunday afternoon. Pinagamit ng lolo ko yung silong ng Chico kasi napakalaking puno. Mas malaki pa dito. Matandang puno. Isa sa mga memory verse na hindi nawala sa akin, verse 6, memory verse ko talaga ito, is yung Matthew chapter 4, verse 4, nung diniscuss nila yung kwento niya. Ano yung nakasulat doon? Matthew chapter 4, verse 4. Yung mga kasagot, again, ririgaluhan ako. Kaya ayaw yung sumagot eh. Kasi ririgaluhan niyo ako. Matthew chapter 4, verse 4, ang sabi niya, "For man shall not live by bread alone, but by every word that cometh out, that proceeded out from the mouth of God." Hindi lamang sa tinapay nagbubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Isa sa mga memory verses ko na hindi ko talaga pinalimutan. Pero titignan natin ngayon is yung tatlong picture na yan, yung buong konteksto. So, dalawang part po yan. So, ngayon naman po yung discussion part 1, part 1. So, pinamagatan ko po siya, temptation. At yung versikulo po natin ay magmumula sa Matthew chapter 4, verse 1 to 11. So, meron po yung mga banal na kasulatan. Buksan po ninyo yan sa Matthew chapter 4, verse 1 to 11. Kung wala naman, sundan po ninyo akong basahin dito sa screen. Ang sabi po niya, "Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang, yung wilderness, upang tuksohin ng dyablo. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya'y nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, 'Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito.' Ngunit sumagot si Jesus, 'Nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." So yan pong pagsagot ng Panginoon dyan ay sinagot ni Kristo sa pamamagitan ng isang Bible verse. No? Bible verse yung ginamit ng Panginoon. At syempre, ang kasulatan noon ay wala pa yung New Testament, sa Old Testament siya kumuha, no? Sa libro ng Torah. Nakasulat po yung sinabi niya na yan sa Deuteronomy chapter 8, verse 3. Okay. So napakahalaga po pagdating sa ating pakikibaka, yung kaalaman natin sa mga pangako at salita ng Panginoon. Verse 5. "Pagkatapos dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal ng lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo." So, iisipin natin, ang ginawa ng Panginoon, nagkita yung demonyo at si Kristo sa ilang, sa wilderness. Pag tinawag po natin wilderness, ito po yung parang tumayo na ikaw lang yung naging isang tao doon. No? Walang iba. Para ka nakatayo sa gitna ng disyerto at walang ibang maririnig, kundi yung tunog ng hangin. Pero yung sumunod na pagkakataon, dinala ng dyablo si Kristo saan? Sa tuktok ng templo. So pagganahin natin yung ating imahinasyon, nag-teleport sila. Nag-teleport sila. At ito ang sabi, sinabi nito sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatahimik ka sapagkat nasusulat." Magaling yung demonyo, no? Gumamit din siya ng verse sa Bible. Yung sinabi niya ay mababasa natin sa libro ng Awit, chapter 91, verse 11 to 12. At anong sabi niya? "Sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin, at sa kanyang mga kamay, ika'y aalalayan sa mga bato, paa mo'y hindi masasaktan." Alam po ninyo, huwag kayo makipagdebate sa demonyo. Alam niyo kung bakit? Ilang libong taon na po siyang buhay. Ilang libong taon na po niyang nabasa ito. Ilang libong taon niya nang memoryado ito. At kaya niyang gamitin o baluktutin ang salita ng Panginoon para sa kanya
sarili nais. Hindi niyo matatalo yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo, ano sabi niya? Run. Flee the devil. Tumakbo ka. No? Hindi po kakuha mo. Pero tignan natin ang sagot ng Panginoon. Verse 7, ngunit sumagot si Jesus. Sinagot rin niya sa pamamagitan ng isang Bible verse. Deuteronomy chapter 6 verse 16, parang debate ito. Sabi niya, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Do not test God. Verse 8, pagkatapos, dinala naman siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. So ano yung una niya pinakita niya? Dalawang bagay. Number 1, yung kaharian. Ibig sabihin, yung riches, treasures, anything that the world can offer. No? And then second, ano yung pinakita niya? Yung power. Nakaakibat nun. Money speaks on its own. Tama? Kung meron kang pera, nagsasalita yan. Kahit hindi mo umubuka yung bibig mo. Tama? O ganito na lang po, halimbawa, experience ko to sa Toyota. Ito ko na to sa inyo nun, no? Nung pumunta ako sa Toyota para magpa-PNS sa sasakyan. Ang suot-suot ko, yung sando. Nakasando ako na medyo may pintura. Tapos yung basketball short lang, sa kachinelas ako. Pumasok ko ako sa loob. Siyempre, pag naka-schedule ako So, nung pag-parking ko doon, sabi ko naka-schedule ako, pasok ako din sa loob. Ngayon, habang nandun ako sa may lounge, naisip ko, pumunta ako dun sa display nila, yung mga naka-display na sasakyan. Siyempre, pag tinitignan mo yung mga sasakyan doon, maganda, di ba? Kailan ka kayo makakadrive ng ganito? Eh di, ginagawa ko ngayon, kasi gusto ko magka-pick up, sinasakyan ko yung pick up nila. Ganito pala yun. Alam po niyo, sinusundan ako ng guard. Sinusundan ako ng guard. Mukha kasi akong busbusin. Hindi ko maintindihan nung naglalakad ng dalawa sa loob ng Toyota. Sabi ko, siguro sa kala nito, ano lang ako, yung nuisance customer na nandoon. Hindi alam, nandun sa sakyan ko, PBMS. Kaya sinubukan ko naman, naka-forma. Nag-ayos ako, naka-short, naka-sandals, maayos na short, naka-sandals, maayos na t-shirt. Saka medyo mabango ako. Hindi ako may pawis. Alam mo ninyo, dalawang ahente yung lumapit sa akin. No? Walang na lang sabihin ko, wala pa akong pambili. Tingnan ko lang. No? Pero ini-entertain ka. So that's the reason why, no? Kaya sabi ng Panginoon, nung pinakita niya, Jesus, remember, God is in flesh. Sabi niya, Jesus, ito, I'll give you all the riches. I'll give you all the power. Lahat. Ibigay ko sa iyo. One specific reason. Isa lang ang gagawin mo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat na ito kung magpapakira pa ka at sasamba sa akin. Yun yung kakaya. Sino dito ang gustong manalo sa loto? Alam mo, hinat lang kayo ng mga kamay niyo. Hinat lang yung mga kamay niyo kasi. Nagulat na po ako. Sino dito, alam po ninyo, may pagkarayan yung loto. Alam niyo ba? Kasi bigla ko yaman. Hindi mo pinagpaguran, hindi mo pinaghirapan. Ay, technically pinaghirapan mo, ang hirap kaya mag-isip ng numeruan. Tapos ang hirap pumunta araw-araw, mag-wait-wait na gano'n. Alam mo ninyo, yan yung isang bagay. Kung diniscuss ni Brother Rodel ng nakaraan, ay yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon para subukin ka. Ngayon naman, yung mga tukso naman na gagamitin ni Satan para maligay bilang isang Kristiyan. Pero ito, meron na ako isang unang lilinawin. Sumagot si Jesus, sabi niya,
Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas. Sinagot niya ulit yung Bible verse. Sabi niya, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran. So, ang sabi po niya, pagkatapos, iniwan na siya ng dyablo, dumating naman ang mga anghel at siya yung pinaglingkuran nila. So, ito po siya, no? Temptation. The word is temptation. So, part 1 natin is the devil's challenge. Yung mga hamon, yung mga tukso na dadalhin sa iyo ng ating kalaban para ikaw ay madaya. Tandaan natin, sabi doon sa kasulatan, sa mga huling araw, lalo na sa mga huling araw, sabi na, even the elect will be deceived. Kahit yung mga napili ay madadaya. Napakamalas mo ba? Napili ka na, madadaya ka. So the reason why, kung bakit kailangan natin maintindihan ito, is para maunawaan natin kung ano yung mga ibang kaparaanan na kung saan, hindi sa lahat, pwede tayo madaya dahil tayo ay mga tao. So, ano yung una? Nung kinuha ko yung picture na yun, natakot pa ako. Nung una ko, habang tinitig ko, kapatakot mo itong mga baka ng angso ko, sabi ko, ano? So ito sabi niya, number 1, unang-una, gusto ko maintindihan ng bawat isa, ang tukso ay hindi nagmumula sa Diyos. Alright? Kailanman ay hindi ka tutuksuhin ng Diyos para magkasala. Sabi po niya sa Santiago chapter 1 verse 13, huwag sabihin ninuman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya ay dumaranas ng pagsubok. Kung ikaw ay nakakaranas ng pagsubok sa buhay mo, hindi ka tinutukso ng Diyos para matalo. Sinasanay ka niya at hinahasa ka niya para manalo. Tandaan yan, walang Kristiyanong talunan. Ang lahat ng Kristiyano ay panalo. No? Hindi man mukhang panalo yung buhay mo ngayon, kung magpapakatapat ka sa dulo nun, ikaw yung may talunan. Kaya sabi niya, huwag niyong sasabihin kailanman na kung nakakaranas ka ng pagsubok, ay tinutukso ka ng Diyos kasi hindi ka niya dadalhin sa isang desisyon na gagawin mo ay magkasala ka. Sabi niya, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. No? So, bawat isa sa atin dumadaan sa pagsubok, meron tayong mga pinagdaraanan na pagsubok. Kung minsan yung pagsubok na yun, hindi talaga nagmula sa Diyos, kundi kapalpakan lang ng ating desisyon. Kapalpakan lang ng ating plano. Pero kung minsan sinasabi natin, sinusubo ako na tinutukso ako ng pag-hindi, hindi kanya kailan magtutukso din. Kaya ang sabi ng Panginoon, ano sabi sa unang Korinto, sabi niya, walang, nabanggit ko ni Brother Rodel yung nakarang linggo, walang pagsubok na hindi pa naranasan ng mundo, na hindi pa ninyo nararanasan. Ibig sabihin ng lahat ng uri ng pagsubok, lahat ng uri ng tukso ay naranasan na ng mundo at nauulit lang sa bawat isa sa atin sa iba't ibang kaparaanan. Pero hindi nagmumula sa Diyos kailanman natutuksohin ka niya para magkasala. Bibigyan ka niya ng pagkakataon, bibigyan ka niya ng option, bibigyan ka niya palagi ng lakas. Kaya ang sabi ng Panginoon, kailangan magpakatatag ka dahil hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kaya. Di ba? Ang tao, hindi niya kilala ang sarili niya. Ang Diyos kilala. Kaya kung bigat ka dun sa pagsubok na dinaraanan mo, dahil sa pagsubok, wala kang ginawang mali, wala kang ginawang masama, wala kang maling desisyon, naglilingkod ka lang, pero dumating yung bigatin sa buhay mo. Nangangahulugan lamang na proud sa iyo ang Panginoon. Okay? Dahil ang sabi niya kay Hope, tignan mo yung ulagad ko.
Kaya nung nakita niya si Genesis, sabi niya, tignan niyo si Genesis. Pangiti yung anak ko. Sasabihin niya sa akin pa, hindi naman ako tango ng gano'n, dapat mo ako tinawag. Sasabi na, hindi rin naman siya tumutok. So number 1 po yan ha. So number 1 point, kailangan maintindihan natin, temptation is not from God. Okay? Number 2, sabi niya, maging handa kayo. 1 Peter chapter 5 verse 8. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungan at aali-aligid na naghahanap ng masisira. Ang ibig sabihin niya, ibig sabihin po niyan, ang bawat isa sa atin nakaabang ang kalaban. Kaya ano sabi niya, huwag niyong bigyan ng tuwang, sabi niya, di ba? Huwag kang gagawa ng kahit na maliit na butas na kung saan ay maaaring makapasok yung kaaway. Sa sarili mo, sa loob ng pamilya mo, sa komunidad mo, sa loob ng iglesia. Bakit? Dahil ikinihinaling tulad ni Pedro, ang diablo bilang isang leon. Sinong nanonood dito ng National Geographic? Sino yun? Napapatuloy madalas sa mga leon, di ba? Nakikita niyo? Di ba? Kung makikita niyo, ang hunter ay yung babae. Tama? Ang hunter yung babae sa mga lion. Yung lalaki, naghihintay lang yan. Tutulong lang yan kapag tagilid. Pero kung titignan mo kung paano sila mag-hunt, kaya nilang mag-camouflage. Talagang napaka-challenge nila. At kapag nagkaroon sila ng pagkakataon, bigla silang mata. Ganun din po tayo. Ganun din rin. Walang matatag, walang matibay. Kung pagpapasyan lang natin yung ating sarili o yung sariling katalinuhan, kakayahan, kasi lahat ng bagay yung itinagawa. Yung kalaban natin, nakaabang lang yan. Pinakamaganda siguro mapipicturean nyo itong ganito. Parang yung kapitbahay nyo lang yan, nakaaway nyo. Walang ibang inabangan kundi yung bagay na mali na magagawa ninyo para pag-chismisan. Nag-gets nyo na? Sabi ko, madali yung mag-gets pag yun. Pero yan yung kaaway. Nakaabang. So, ano yung sabihin nun? The devil patiently waits. Matatag ka ngayon, matatag ka na napakaraming taon, wala kang kaya mong labanan ng lahat, huwag kang magpakamante. Kasi ang demonyo, matyagang naghihintay ng pagkakataon ng magkakaroon. Pangatlo, ito. 1 John chapter 2 verse 16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundo ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Tatlong kasalanan ko na nasa atin. Nasa ng laman, nasa ng mata, at yung panghuli ay pagmamalaki. Tawag ko dyan ay temptation is within our inner self. Ang lahat po ng bagay na yan ay nasa loob ninyo. Nasa inyo. Ang pagkanasa ng laman, pagkanasa ng mata, hindi sa lahat. So titignan ko na, gusto kong bigyan ng punto yan, ano? Yung temptation na yan, na kung saan makikita natin, una-una gusto kong i-point out, hindi nagmumula sa Diyos ng tukso. No? Pangalawa, ang demonyo ay palagi nakaabang para pabagsakin ka. At pangatlo, nagmumula mismo sa iyo yung tukso. Malalaman natin ang mas malalim na yun. So, ito po. No? So, verse 1, sabi niya, pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng diablo. Sino yung nag-direct kay Jesus Christ na pumunta sa wilderness? Espiritu ng Diyos. Di ba? Ibig sabihin nito, yung Espiritu mismo ang nagdikta
At nagsabi sa Panginoon, punta ka sa wilderness. With one purpose. Ano yung purpose? Tuksohin na. Kaya unang kong punto na nais kong bigyan ng pansin ay ito. God's divine plan to send us to our own wilderness. Ang bawat isa sa atin, nung tayo maging Kristiyano, naglakad tayo sa pananampalataya, naglakad tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Wilderness po natin yung ating walk of faith. Nasa ilang tayo. Sa ngayon, nasa ilang tayo. Hanggat hindi napapatig yung hininga mo, naglalakad ka sa ilang mo. At habang naglalakad ka nun, God has a plan. Meron siyang plano. Si Jesus, na anak ng Diyos, hindi nag-deviate doon sa plano na yun. Kahit alam niya na makakaharap niya ay ang demonyo, kahit alam niya, makakaharap niya ay kamatayan, paghihirap dahil nandun sa divine plan. Tayo, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, inutusan din niya tayo na maglakad sa wilderness natin. Mag-isa. At habang naglalakad tayo sa wilderness na yon, isang bagay yung nais ipakita ng Panginoon ay yung masasalubong mo rin yung demonyo sa lahat. Sino na dito? Minsan nga, maririnig mo sa kapitbahay yun eh. Hindi mo makakawa si Pero ano ibig sabihin? God's divine plan to send us to our own wilderness para tuksohin natin. Tandaan natin si Job. Si Job, wala siyang ginagawa mali. Pero hinayaan ng Panginoon na subukin siya. Testingin siya. Tuksohin siya. Alam niyo ba yung unang tukso kay Job? Guess niyo kung kanino nagmula yung tukso kay Job? Kanino? Kanino yung unang tukso? Nung balitaan ni Job, lahat namatay na. Namatay na yung kanyang mga anak, naubos. Naubos yung kanyang mga ari-arian. No? Lahat ng pinagpaguran niya nawala. Sino yung unang tumukso sa kanya? Sino yung naging agent ng demonyo doon? Yung asawa niya. Bakit? Ano sabi ng asawa niya? Sumpahin mo na yung Diyos mo. Di ba? Sumpahin mo na yung Diyos mo nang mamatay ka na. Diba? Alam po ninyo, life principle ko yung sagot niya ni Job. Tinawag natin life principle, pinangahawakan mo. Ano sagot niyo? Mabuting bagay lamang ba ang inaasahan mo sa Diyos at hindi masama? Alabok ako, ginawa sa alabok ako. God has its own divine plan at dadalhin ka niya doon sa wilderness. Yung tukso na darating sa iyo will come in many forms. But God will always have a plan. So, number 2, wilderness in the Bible is regarded as a place of testing and purification. We are justified by the blood of Christ. We are sanctified by the blood of Christ. And we are purified by the blood of Christ. Pero yung character natin, our inner self, will have to go through a lot of testing and purification. Ano kung sabi, kapag, sino nakarito ka ng purify my heart? Hindi na malala. Pero yun yan. Alam ko ninyo, narinig nyo na ito sa akin,
yung ginto, kapag pinakikinis, di ba? Kapag pinakikinis, dinadaan sa apoy. Tama? Yung purification yan. Tapos, inaalis lahat ng impurities niya. Hanggang sa maiwan yung totoong ginto. At para ma-furnish yung gintong iyon, kapag tinitigan iyon nung ang tawag ng goldsmith, pag tinitigan niya, para masabi niya na fully furnished yung ginto, kailangan na makita niya yung reflection niya doon sa ginto. Ibig sabihin, mirror na, nakaka-mirror na siya dito. Sa wilderness natin, yun yung purification na gusto kong mangyari ng Diyos. Ikaw yung ginto. Pinupurify ka niya. Siya yung goldsmith. Pupukpukin ka niya, pupukpukin. Hahakawin ka niya ng hahakawin. Isasalang ka niya ng isasalang sa apoy. Hanggang sa maalis lahat yung purification, lahat ng impurities mo. At kapag tinignan niya yung gold na yun na ikaw, ang kailangan na makita niya, hindi ikaw, kundi yung mukha niya. Si Kristo, yung nakikita niya doon sa gintong iyon. So God has a plan and He will always send you to your own wilderness. Tandaan. Pangalawa, pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Ano kung ginawa ni Jesus Christ? Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Kaya siya ay nagluto. Hindi nakasulat dyan kung may tubig o wala. No? Pero dahil nag-ayuno, sa isipin natin, walang tubig, walang solid food or anything. Kinain si Jesus Christ 40 days and 40 nights. I will not encourage anyone na gagawin yan. Kasi that type of fasting can only be done in talagang supernatural. Why? Kasi ang tao can only survive without water how many days? Ilang araw bago tuloy ang mawalan ng lakas ng tao. Sa solid food, ilang araw? Sa panahon natin ngayon, sa dami ng pagkain, katatapos kumain, naghahanap naman ng merienda. Ano? Siguro, mga isang oras, o no, ang alam ko, people cannot, nawalang solid food, ano? Nawalang solid food for 7 days ata. Talagang, ano siya. Pero, for 15 days, pero yung tao ata cannot go without water in 7 days. Mag-dry talaga siya. Marami na pong sumubok niyan, namatay. Pero kung iba sumubok niyan, pero with water. With water. With water sila, compensate. Kasi mag-dry ka. So, si Jesus Christ nag-ayuno, 40 days and 40 nights. Siya nagulog, natural. Sa ngayon, ganito, sino po nagumagahan? Amen, po ba? Alam mo, nahiya kayo mami, kaya sino nang gutom? Gusto pala. Okay. So, ayan, ano? So, ano po kasunod? Doon nag-ayuno siya. Number 2. Fasting signifies commitment of intense spiritual focus, discipline, and dependence to God. Noong dinala siya sa ilang, sa wilderness, God has a purpose. No? God has a divine plan. Pero may gagawin ng Panginoon. Ano yung ginawa niya? He fast. Bakit? Tandaan natin, Matthew chapter 4, mag-uumpisa pa lang yung ministry niya. Right? At 30 years old na lang yun, kaba-birthday lang niya. And then mag-uumpisa pa lang yung kanyang ministry. Dahil mag-uumpisa pa lang yung kanyang ministry, he fast for 40 days and 40 nights for one reason. Kailangan makita niya that he has the commitment, the focus, discipline, and dependence on God alone. That's your journey. That's your journey. Yan dapat yung takbo natin.
Yan dapat yung ini-stride natin. We are fasting spiritually. Nagpa-fast tayo spiritually. No? We fast spiritually, making sure na yung tama yung commitment natin. We have the right focus and priorities. Merong discipline. And we depend on God. Number 3. Ito. Dumating ang diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang mga batong ito. Kailan po dumating yung diablo? After 40 days. So, anong ibig sabihin nun? Devil will approach and strike when we are most vulnerable. No? Yung panahon na malakas ka, yung panahon na aktibo ka, yung panahon na maganda ang takbo ng buhay mo, yung maganda na nasasagot ang panalangin, yung panahon na matibay ka at matatag ka, malakas ka, prayerful ka, marami kang devotion, marami kang activity, the devil will not attack you. Hindi ka niya natakihan. Why? Kasi nakasuot sa yung full armor of God. Nakasuot sa yung full armor of God eh. Now what happens kapag ibinaba mo yung shield of faith? What happens kapag binitawan mo yung word, the sword, which is the word? Paano pag inalis mo yung breastplate mo? Remember, huwag kang gagawa ng pagkakaroon ng butas ang dalaga. Hindi siya nakatake sa iyo sa panahon na nakaabang ka. Hindi naman siya atake sa iyo sa panahon na kalakasan. Kailan? Atake siya sa panahon na malungkot ka, desperate ka, sa panahon na gipit ka, sa panahon na may pinagdadaanan ka, sa panahon na nag-iisa ka, sa panahon na may frustration ka, doon ka niya dadaan, doon ka niya dadalhin, doon ka niya pupuntahan. So the devil, will approach and strike when you are most vulnerable. Sa panahon na meron kang pinapanalangin na desperate ka naman. Sa panahon na natutokso ka, na gumawa ng isang bagay na mali para marating mo yung isang bagay. Sa panahon na nagnanais, napapagod ka at nagsasawa ka na, gusto mo nang mag-repent. Sa panahon na inaakala mo ay walang nangyayari sa buhay mo, walang nagiging bunga ang ginagawa mo at nais mo nang sumuko. Yung mga panahon na yan, nakayakap sa iyo. Sino po nakapanood dito ng pelikulang Shutter? Yung horror. Alam ko, pinanood namin ng asawa ko yun, buntis siya kay Jake. Siniyaya niya ako, dati manood siya. Sabi niya, maganda daw yung Shutter. Yun, sabi ko namin. Horror pala. Buntis pala siya kay Jake. Yung Shutter, alam niyo po kung saan napunta yung bulldog? Dito sa balikat, diba? Sumakay siya doon. Sumakay yung bulldog doon. Sa panahon po, na merong butas at makapasok ang demonyo, nakasakay sa balikat yung tawagan. Kaya di ba dun sa Shutter mo, nagtimbang siya. Doble yung bigat niya. Bakit niya ang bigat ko? Sabi. Nagtataka siya, hindi niya alam. Nakasakay pa lang dito yung multo. Pero hindi ko totoo yun. Hindi ko lang siya. Pakamay naman niya. Gumagano no? Pero ano ibig sabihin nun? Yung kalaban, pag nakapasok siya sa iyong buhay mo, mabigat.
yung bigatin, mararamdaman. Mararanas. Kaya ano sabi niya? Do not, sabi niya, always put on the full armor of God. Hindi niya sinabi na isuot mo lang yung partial armor. Gusto mo fake lang, breastplate and fake. Yun lang ilalagay mo. Wala kang shield, wala kang sword, wala lang. No. So the devil will approach and strike when we are most covered. So, dumating ang diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang mga bato. So, ito na po yung mga challenges. Introduction lang po yun. Ito na po yung mga challenges. No? Ito yung challenges. Challenge number 1, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang mga ito. Ano pong sabi? Number 1, actual lang to. Temptation to prioritize physical needs over spiritual obedience. Ang tawag ko doon ay hedonism. Nangangahulugan na sa isang tao, mas prioridad niya yung pangangailangan ng kanyang katawan kaysa yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Remember yung challenge ng devil sa kanya. Ano sabi sa kanya? Alam ng Panginoon, alam ng demonyo, nagutom siya. Tama? 40 days and 40 nights. Baka ganyan na lang yung sigmura mo nun sa kakahipin. No? At anong sabi sa kanya ng Panginoon? Kung ikaw yung anak ng Diyos, gawin mo man tinapay yung mga batong ito. Why? Dahil ang gusto ng nais gawin ng Panginoon, nais gawin ng demonyo, ay i-trick ang Panginoon na, ito, quick, mabilis, na kaparaanan para maibsan yung kahirapan mo. Andarayan. Ito yung kaparaanan para malagpasan mo na yan. Ito yung gawin mo. No? So sabi niya, kung ang nasa isip ng Panginoon ay yung kanyang sarili, at para maibsan na yung kanyang paghihirap, napakadali niyang gawin yun. Nagawa nga niyang pakainin yung 5,000. Nagawa niyang pakainin yung 3,000. Sa pamamagitan lamang ng ilang pirasong tinapay at ilang pirasong isda. How much more? Kaya niya maglakad sa ibabaw ng tubig. Kaya niya magpatigil ng bagyo. Kaya niya bumuhay ng patay. Kaya niya gawing tinapay yung bagyo. Hindi ibubuyo ng demonyo ang isang bagay na hindi mo kayang gawin. Kaya sabi niya, ito, magdigingit ka dyan sa divine plan, bakit hindi mo na lang gawin tinapay dito? Quick fix, band-aid solution. Kapag tayo, the devil is always telling us, quick fix. Mabilisan. Hindi ba? Naalala ko ngayon, pag naglalaro ako nun nung elementary ako nun, sa Pangasinan. Meron kami dun yung DK. Yung DK na sa flood control, sa Casio. Doon kami naglalaro, ginagawa ng binubuhusan namin yun ng buhangin para madulas. Tapos kami kukuha ng sabi para madulas na ganyan. Kapag nagkamali ka, gasgas yung buong bibig mo. Naranasan kayo. Ano yung quick fix nun? Ano ginagawa natin ng mga bata tayo? Ano mga nakaranas? Ngayon, wala na kasi naglaro. Puro ganun na lang eh. Ano ginagawa natin nun? Tutura ka na lang, di ba? Tutura, kuha ka na yung aligabok. Saan aligabok? Pwede na naman. Dulas ka na naman. Hindi ba? Ganun tayo naman eh. Siyempre yung mga kabataan ngayon, hindi na naranasan yun. Pero sa panahon natin, di ba? Ganun naman eh. Kaya nga yung mga muscle nila, wala na dito eh. Hindi ko sa naligid. Kaya ganun eh. Pero ano yung sabihin nun? Quick fix, mahilig tayo sa ganun. Kapag tayo po ay nasa kahirapan, ang gusto natin, makalagpas ka agad. Kung tayo may nararanasang sakit, anong ginagawa natin? Inom agad ng gamot. Di ba?
Konting sakit lang ng ulo, inom agad ng gamot. Konting sakit ng tiyan, inom agad ng gamot. Hindi mo alam, sinisira mo kikin mo. Di ba? Minsan, mayroon tayong problema, sa harap na harapin natin, tatakbuhan natin, kasi ayaw natin. We prioritize our physical needs kaysa yung spiritual obedience. Ito, halimbawa, sa mga kabataan ko, no? Sa mga singles, sa mga hindi pa kasal, o sa mga wala pang asawa, physical need. Kasi may girlfriend sa inyo. May girlfriend ka. Sample ko lang. May girlfriend ka. No? Malapit sa tukso yan. Tama, mali? Tama. Malapit sa tukso yan. Diba? Huwag na huwag kayong dalawa lang. Diba? Huwag na kayong dalawa lang. Malapit sa tukso yan. Ngayon, alam mo mali. Nung bata ka, sabi sa akin ng nanay ko, huwag mo mahalikan yung babae, mabubuntis na. Mabubuntis na, no? Mabubuntis na, islam. Eto yan, no? Tao tayo. Right? Meron kang need. Meron din need yung partner mo. Kapag kayong dalawa lang, you give way to the devil. You always give way to the devil. Pag kayong dalawa lang. Kapag hinayaan mong mangyari yung bagay na yun, no? And you let your flesh take control, you prioritize your physical need, disobeying the Lord. Anong sabi niya? Do not defile the bed and be merry. Ito malis. Sabihin ko niya. No? Do not defile the bed. Napakahalaga pong maipunto yung bagay na yun. Why? Kasi lahat ng uri, walang matibay, walang matatag kapag nandun na sa harapan mo yung Diyos. Ano ang dapat mong gawin? Ito sinabi ko sana ng lalaki. Kapag merong tukso anak, ito ang gagawin mo. Yung ginawa ni Jose. Ano yung ginawa ni Jose? Nung naghubad yung amo niya sa harapan niya. Anong ginawa niya? Palay na lumapit sa manok eh. Ganun ba yung naging rason niya? No. Because he prioritized obedience to God. Kaya anong ginawa niya? He ran. Tumakbo siya. Hindi siya tumayo doon at sinabi, "Ate, matagat ako. Kahit anong gawin mo, kahit sumayo ka pa dyan, hindi ako titigil." No. He ran. Tumakbo siya. Hindi ko karuwagan yung pagtakbo. Kaya sabi niya, flee the devil. Prioritize obedience, not your physical need. Kasi darating yan, it will come. And if it's the right time, it will be happy. It will be joyful. It will be with the right person. Kaya, when we have anything that defines yung physical need natin, no? Yung physical need natin goes into a direct disobedience before the Lord, stop and run. Kung meron kang bagay na ninanais sa sarili mo, pero taliwas doon sa kalooban ng Panginoon, matuto kang tumigil, tumalikod, at tumakbo, mag-umpisa ka. Because this time, you are starting from experience with the guidance of the Lord.
Hindi ko sinasabi, ba sila? Baka naman pa tumalo yung girlfriend mo, hindi na tumatalo. Pag tumalo yung girlfriend mo, sabi ko, ito ka sa kabilang dulo. Ito ka sa kabilang dulo. Hunger represents human wants. Gutom tayo. Yung mga gutom natin, nagsisimbolo iyon ng mga bagay na gusto natin. Kasi pag gutom tayo, we want to be full. Tama? We want to be satisfied but never content. Alam, order ka ng steak. 3,000, 4,000 worth of steak. Ibo. Yan ang kumain ng steak dito. Sarap yun, sarap. No, natikman mo yung steak. No? Natikman mo yung steak. Diba? Sarap. Diba? Satisfy ka. Tama? Naranasan mo, natikman mo, masarap siya. First time mo naranasan yung medium rare, masarap pala. No? Medium rare, masarap pala siya. No? So palaging well done yung in-order ko eh. Pero yung medium rare pala, kasi alam ko, mamula-mula, masarap pala. Medium rare. So, pag tinikman mo yun, masarap. Well done, masarap. Rare, masarap. You have that, nais mo, kumain mo. Pero, hindi ka pa rin masasatisfy. Hindi ka pa rin, masasatisfy yung craving mo. Pero hindi ka ma-content. Bakit nag-boom ang Ecoliocana? Sige nga, bakit nag-boom ang Ecoliocana? Alam niyo ba kung ano yung sin sa Ecoliocana? The sin of gluttony. Yun, no? 7 things that God hates the most. Yung gluttony. Kasi, eto yan, hindi ko sinasabing mali kumain sa Ecoliocana. Kumain lang kayo. Pero ito kasi yung thinking ng maraming tao. Busog na, pinipilit ba? Tama? Busog na, pinipilit pa, dahil nasa isip mo, nagpahit ako ng 900 dito. Wala pang 900 kinakain ko. Kulang pa. Hindi ba? Ganun yun. Hunger represent human wants. Marami tayong desire, marami tayong wants, marami tayong gusto. And the very first thing na isa-sacrifice mo is your obedience to the Lord. Ang dami na. Sa Sunday na lang eh, halimbawa, sa Sunday na lang, meron kang gawain sa bahay, paglalaba ka. Diba? Yung Sabado na, party. Kaya natin nag-party ka. Kaya sasabihin mo, Pastor, hindi po ako makakagalaw sa church. Bakit? Ang dami kong gabahin, Pastor. Di pa ako nakapaglaba. Di pa ako nakapag-English. Pag nandito kayo, we are blessed to see you. Pag nandito kayo, nakikita niyo ang bawat isa, you are blessed na nakikita niyo ang bawat isa. Yun yung purpose ng fellowship. Siyempre, parang sermonan kayo. Sermonan kayo. Pero hunger represent human needs. Kaya as long na yung wants natin is aligned with the word of the Lord, with the will of God, then we can walk. Next, number 2. And then, so hunger represents human wants. At yan yung terminology niya. Me, and me. It's always about me. No? Palaging ako. Ang importante ay ako. Yung gusto ko, yung kailangan ko, yung nais ko. That is one of the challenges na ginawa ni Satan sa Panginoon. Sabi niya, Lord, Panginoon, makita kong selfish ka. Unahin mong busugin yung sarili mo dahil naghihirap. Bawat isa sa atin should be wary
na makita natin kung yung wants natin is all about me. Next, verse 6. Sinabi niya ito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpakihulog ka, sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ika'y tatagbilin, at sa kanyang mga kamay, ika'y aalalayan, nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Ano yung pangalawa? Temptation to manipulate God's promises for selfish purposes. Ano yung sabi ni Satan? Sabi ni Satan, kung anak ka ng Diyos, tumalon ka nga. Sabi. Tumalon ka kasi nasabi doon, hindi niya hayaan na masugatan ka o masaktan niyo pa. Alam ko ninyong nakakalungkot ng sabihin. Pero napakaraming mga aral ang gumagawa niya. They manipulate God's promises for their own purpose. Kahit po sa atin, tayong mga Kristiyano, kuminsan, yung mga pangako ng Panginoon ay ating pong binabaluktot para lang sa atin. Isang example, bibigyan ko ng isang example. No? Meron isang mananampalataya. Ito mga to. Meron isang mananampalataya. No? At yung mananampalataya na yun, nandun siya sa bingit ng pagdidesisyon kung gagawin niya yung kalooban ng Panginoon o hindi. Pero gusto niyang gawin yung bagay na salungat doon sa kalooban ng Diyos. Ito yung baluktot. Pagbaluktot niya sa pangako ng Panginoon. Ito ang sabi niya. Okay lang yan. Siguro na. Patatawarin ako ng Panginoon. Narinig niyo na bang sinabi niyo yan sa sarili niyo? Na kung saan ay nandun kayo sa panahon, na kung saan ay kailangan niyong mamili. Bagay na tama, bagay na mali. Pero mas nangibabaw yung bagay na mali. Dahil binaluktot ninyo yung pangako ng Diyos na sabi niya, patatawad, anyone who confesses sin, I will be forgiven. Ang pagpatawad naman ng Diyos, that's manipulation. Kapag ikaw ay isang Kristiyano, at sinasabi mong Kristiyano ka, subalit sa paraan ng pagdidesisyon mo, sa paraan ng pagpaplano mo, ay kung saan ay marami yung kompromiso at marami kang dahilan na sinasabi mo, maiintindihan naman ito ni Lord. Siguro maiintindihan ito ni Lord. Siguro maiintindihan ito ni Lord. Mali yung pananampalataya. Because God's Word is unchanging. Hindi nagbabago. Kung ano yung kanyang moral law, yun yung kanyang moral law. Hindi ka espesyal para bigyan niya ng exemption. Si Moses nga, muntik niyang pinatay. Nabasa niyo na yun? Si Moses, muntik pinatay ng Diyos. For one specific disobedience. Ang sabi ng Panginoon, tulihin mo ang lahat ng sambayanan mo. Ikaw, Moses, ang magtutuli. Anong ginawa ni Moses? Lingkod na siya ng Diyos. Nasa labas na sila ng ilang. Kinuha niya na yung mga Israelita sa Ehipto. Naglalakad na sila papunta sa Canaan. Inutos ng Panginoon sa kanila bilang tanda na kayo ay mga pinili ko magpatuloy kayo. Utos ng Diyos. Binigyan niya ng panahon si Moses para gawin yun. Anong ginawa ni Moses? Hindi niya ginawa. Sino nagligtas sa kanya? Sino? Yung asawa niya. Anong ginawa ng asawa niya? Alam na ng asawa niya na parating ang Panginoon para ihusga siya,
para patayin. Dahil lahat ng hindi gumawa ay namatay. Si Moses po yun. Anong ginawa ng asawa niya? Agad-agad pinuli niya lahat. Pati si Moses pinuli niya. Pero may exemption ba yung judgment ng Panginoon dun sa parusa sa di niya pagsunod? Wala. It doesn't matter. Bakit? Kung mawala ka, meron ulit itatayo ang Panginoon na mas susunod sa Kanya. We are not special. We are loved. Pero we are not exempted doon sa judgment ng ating Panginoon. So do not even make an attempt to justify yung any acts, no? Any promises na nakasulat dyan, na babaguhin natin para lang sa ating pansariling nais o kalooban. We cannot, sabi nga niya, we cannot mock God. So ano yung pangalawa? Egoism. Bakit? Pride. Ego. No? Dahil anak ka ng Diyos, akala mo you're superior. You're one of them. Hindi. Ginagamit ng demonyo yung spiritual pride natin to let us fail. No? Para sabihin natin, we are superior. No. Kami po minsan, if we feel superiority sa ating pananampalataya, and when we look at others bilang mahihina, walang pananampalataya, you have the wrong heart. Kasi kapag gano'n, wala kang compassion. Wala kang pakialam sa kanila. Kahit nandiyan sila sa pagkakasala, hayaan mo lang sila. Kahit na mali yung tiyaran, hayaan mo lang sila. Why? Kasi I am saved. Me ulit. So the devil will challenge you. No? Sabi niya, to manipulate what? God's promises. Sa mga religious grupo nakakalungkot mang sabihin, pero the prosperity gospel is manipulation. Oh. May kilala ako ng teaching ganito. Hindi ka dapat nagkakasakit. Hindi ka dapat naghihirap. Dahil anak ka ng Diyos, dapat lahat sagana sa'yo. Nakasulat ba yun? No. Minsan nga, yung sa favorite verse natin, sabi doon, pag binanggit yun sa palpig, dahil ang Diyos ay nagbibigay ng siksik, liglig, at umaapaw. Ha? Amen? Basahin niyo yung verse. Ano yung unang word doon? Ang unang word doon, ang sabi niya, ang Panginoon ay nagbibigay ng ano? Wastong takal. Inaalis nila yung wastong takal. Ang binibigyan lang nila ng emphasis, yung siksik, liglig at umaapaw. Para ipakita na you should have the abundance. Pero kung titignan mo yung sinabi ng versikulo na yun, ang sabi ng Panginoon, when He measures, saktong takal lang. Whatever you need, ano man yung bagay na para sa'yo, ibibigay niya. Saktong takal, ngunit liglig, siksik, at umaapaw. Pero may takal lang. At sakto lang. Kaya, a lot of people are manipulated, no? Para sa selfish purpose. Isipin mo yun. Pagkasakit ka, pagkatapos ipinanalangin mo, nasasabihin mo dun sa pastor mo, Pastor, di ba ako kumagaling? Hindi na kasi pananampalataya mo. Wala ka kasi pananampalataya. Kaya hindi ka gumagaling. Mag-bless ka ba doon? Ibig mong sabihin,
No? Kasi kahit si Apostol Pablo, nung magkasakit, 3 beses niyang ipinanalangin, pero hindi siya sinagot. Hindi siya pinagaling. Meron siyang kasama na iniwan niya na nasa bingit ng kamatayan. Iniwan niya. Dahil kailangan niyang magbiyahe. Faith will always be equal to obedience. Kaya never know. Kapag when you hear a preacher that manipulates the Word of God para sa purpose niya, it's very critical po. It's very critical. Na kapag may binasa siyang verse, and I will encourage everyone. Kaya sa mga Bible studies ko, I always give a Bible. Kasi ang gusto ko mabasa nila. No? That pag may binanggit na isang versikulo, open it. Basahin mo. From top to bottom. Nang makuha niyo yung context ng Jesus. Because that is one way para mag-excuse. Next, panghuli, dito po ako magwawakas. Ay, ito naman. Pagkatapos, verse 8, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang mga kapangyarihan nito. And pakiba. Yan. Okay. Oh. Yan. Verse 9, sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira ka pa at sasamba sa akin. Alam po ninyo, maraming Kristiyano ang sumasamba at nagpapatira ka para makuha yung kaya. Sa eleksyon na nga lang, 500 lang eh. Diba? Sa eleksyon lang, 500 lang, nabili ka din. Diba? Kahit na wala kabuktot o ano yung politikos, dahil nagabot ng 500, nabili ka na kagad. Nagpatira pa ka na kagad. Ano pong sabi niya dito sa pangulit? Temptation, the devil's challenge, is for you to be tempted to easily gain worldly success, power, and fame. Through what? By compromising and unrighteous means. It's called materialism. Sino? The very first person sa tingin ko na nakasulat sa Bible na nagawa yan ay sino? Si Judas. Pinagpalit niya sa 30 pilak si Kristo. Ipinagkanol niya. Sa atin, gusto natin maging successful. Tama? Sino dito ang gusto maging successful sa buhay? Lahat tayo. Di ba? Sa aming mga ministers, gusto rin namin maging successful yung ministerial works natin. Tama? Makita namin na maraming kaluluwang naliligtas, maraming nababautismuhan, may kakalat yung salita ng Panginoon. No? Iba-ibang tao yung nakikita namin. Nakikita namin na lumalago kayo, tumitibay, lumalakas. Yun yung mga gusto namin na mangyari. Sa mga personal din yung buhay, gusto niyo maging successful sa mga profession niyo. Right? Bakit nag-aaral ng kolehiyo ng mga kabataan natin? Kasi gusto nila, meron silang bala. Pagdating ng araw na sila ay kasabak sa labor force. Di ba? Tayo rin, ba't tayo nagtatrabaho kasi gusto din natin na makaranas ng ginhawa. Gusto natin maginhawa yung buhay natin, no? Mabili natin yung mga bagay na gusto natin mabili, mapuntahan natin yung mga bagay na gusto natin puntahan, lugar na gusto natin puntahan. Mabigyan natin yung ating mga mahal sa buhay ng maayos na buhay. Di ba? Pero ang tanong, eto,
Paano mo inaabot yung mga bagay na ito? Inaabot mo ba yung mga bagay na yun through compromise and unrighteous means? Hindi po masamang mayaman. No? Hindi po masayang magpakayaman. Kasi maraming character sa Bible na mga milyonaryo. Kung ikukumpara mo sa panahon natin ngayon, si Abraham, milyonaryo. Sila Isaac, milyonaryo yung mga yan. Sila Jose, milyonaryo yung mga yan. Kung ikukumpara mo yung ating... Sa New Testament, mababasa mo doon na mayroong mga mayayaman na miyembro sa panahon ng mga gusto. Ang tanong lang doon is, sa panahon na gusto natin maging maunlad, do we compromise and do we work unrighteously? Yun lang po ang tanong. Kasi nga naman, masaya, lalo na sa panahon ng social media. Payabangan sa social media, di ba? Sa ano na lang, sa pyramiding na lang, sino na nakaranas na makadalo sa mga pyramiding? Wala pa? Paano ba yung sa pyramiding? Pag nagpakita ng litrato, puro ano? Sports car, di ba? Mga Lamborghini, o ano-ano, di ba? Ferrari. Mga naglalaking bahay, nagpapaypay ng pera. Di ba? Alam niyo po kung ano yung pinifeed ng mga nagpipiramid? Pinifeed niya yung greed. Yung greed na nasa loob. Yung ego na nasa loob mo. Yung pride na nasa loob mo. Yung itinatago mong materialistic inner self. Kaya marami ngayon yung nakukumaling doon. Kasi na naman quick cash, asipin mo, ito. Sa bangko, magkano ang interest pag nag-time deposit? 1%, 2%, no? Maganda na kung may 2%. Yung mga online banks, sa kinig ko yung nakita ko na ulit is 3%. Ang taas na nun. That's the interest rate pag nag-time deposit. So sa isang taon yun, ha? So kung meron ka 100,000, ilagay mo sa bangko, nag-time deposit ka ng 100,000, ang 10% nun is 10,000. Ang 5% doon is 5,000. So, ang 1% doon na ilan? 1,000 sa loob ng isang taon. Yun yung kita ng 100,000. Legal yun sa bangko yun. Sa pyramid, pag nag-invest ka ng 100,000, ilan ang balik? 110% in 1 month. Minsan nakukuha tayo sa ganung bagay. Why? Kasi we want to easily gain worldly success. Gusto natin mabilis. Ayaw natin pagbaguran. Ayaw natin paglaanan naman. So it's all in the matter kung ano yung gusto. So, dito po ako mag-comments. Santiago chapter 1 verse 33. Huwag sabihin ni man na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit na sino. So saan nagmumula yung tukso niya? Satanas, ha? Kapag natutokso, natutokso ang tao kapag siya'y naaakit. Anong kasunod pag naakit? Nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kaya di ba tatlo yung bagay? Nasa ng laman, nasa ng mata, at pagmamalaki. Nabanggit natin kanina. So ang tao, matutokso, unang-una kailangan niya munang maakit. Narinig niyang maganda, nakita niyang maganda, kinenta-kwenta niya, okay naman. Punta siya. At pag siya'y naakit na at nagpatangay sa kanyang sariling nasa,
Natukso na siya. So anong mangyayari? Sabi nga sa verse 50, kapag yung nasa ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, ano yung bunga nun? Magbubunga na ng pagkakasala. At yung kasalanan na yon, kapag hindi na pagsisihan at lumala, ito yung anong mangyayari? Hahantong saan? Sa kamatayan. So tayo mismo, alam po ninyo, si Satan, kailanman, ay hindi kanya uutusan na gumawa ng mali. Naniniwala kayo niya? Hindi, kasi sisisihin nyo siya. Si Satanas. Hindi ko po nakikita. Hindi. Example, bibigyan ko kayo ng magandang example. Si Adan at si Eva, sinabi ba niyang kumain? Sinabi ba niyang kumain sila? Inutusan niya ba silang kumain? Hindi. Dadayain ka lang. Pero ikaw ang magdidesisyon kung gagawin mo o hindi. Kaya yung binasa natin dyan, sa una, anong sabi niya? Anong sabi niya? Nung nakita nila yung prutas, maganda. Di ba? Nakita nila yung prutas, maganda. Tapos, ito yung naging tanong ni Satan. Ano sabi ni Lord? Ano sabi ni Eva? Yan ang ipag-usap eh. Marites talaga eh. Ano sabi niya? Ano sabi ni Eva? Sabi ni Eva, sabi ng Panginoon, huwag namin kakainin. Dinagdagan niya. Ano yung dinagdag niya? Huwag namin kakainin o titignan man. Doon pa lang nagkaroon na ng butas. Yun yung pinasok ni Satan. Dahil dinagdagan niya yung salita ng Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon ito lang, huwag kayo kakain sa puno ng masama at mabuti sa buhay na walang hanggan. Pero nung tinanong ni Satan, yung babae, sabi niya, ano sabi ng Panginoon? Huwag namin kakainin o titignan man, dinagdagan niya. At nung dinagdagan niya, ano nasabi ni Satan? Huli ka. Huli ka, balbon. Tumawa siya gano'n. Yan. Ginamit ni Satan yun. Kaya nga, di ba, huwag nating ihidisito yung sinabi ng Panginoon. Huwag nating babaguhin. Huwag nating gagawin. Ang higpit na mga biling na yan. Kasi yun yung magiging daan para dayain ka. Ano sabi niya? Magiging Diyos kayo. Ano yung nangyayari niya? Pride. Egoism. Magiging Diyos kayo. Magiging katulad kayo. Di ba? Kaya, Satan, gagawin lang niya is to deceive you. Dadayain ka niya. Dadayain ka niya sa paraan ng iyong pananalita, pag-iisip. Lahat ng bagay gagawin niya. Pero ang bandang huli, eto yan. Kung maakit ka at magpapatangay sa iyong nais. Kasi yung unang-una niyan ay makikita mo. Pag nakita mo, magdi-desire ka. At pag nag-desire ka, gagamitin ng Panginoon. Gagamitin ni Satan niya.